2 linggong rerepasuhin ng mga kalihim ng DPWH at Budget Department ang hinihiling na pondo ng DPWH para sa 2026 National Expenditure. Utos siya ng Pangulo dahil may mga naisingit umano sa proposed budget ng DPWH. May report si Von Aquino. Kasunod ng paglutang ng ilang questionableng flood control project, 2 linggong ipinasuspinde ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bidding para sa mga proyekto ng DPWH. Layo niyang matiyak na di maanomalya ang mga proyektong popondohan ng lokal na budget. Di kasama ang funded ng foreign institutions. Foreign assisted projects will continue. Kasi yon, kampante tayo na maayos yon dahil nakabantay ang ating mga advisors, ang ating mga foreign funders doon. Yung mga nabid na-award na kailangan yon, babantayan natin. At hindi tayo papayag ng ghost, hindi tayo papayag ng substandard. Pinarerepaso naman ni Pangulong Marcos ang hinihinging budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa taong 2026. Meron pa rin daw umanong naisingit sa 880 billion pesos na proposed DPWH budget. Kasunod niya, nagkasundo sina DPWH Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amenah Pangandaman na sa susunod na 2 linggo ay uupuan nila ang budget ng DPWH sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Dun sa 2 linggo, kung merong kailangan baguhin, palitan, tanggalin, isasubmit ng department. Kung completed na, kung di tatanggalin natin. Kung doble ang entry, o di tatanggalin natin yung isa. 15,000 projects na nakapaloob sa NEP ang kanila raw iisa-isahin. Balak ng 2 kalihim na gamitin ang teknolohiya para mas madaling matukoy ang mga questionableng item. Dahil DPWH lang naman ang may problema, hindi na raw kailangang ibalik ang buong NEP sa Department of Budget and Management o DBM. Taliwas dyan ang tingin ng ilang kongresista. Mungkahin nila kay House Speaker Martin Romualdez, ibalik ang buong NEP sa DBM para linisin ang mga questionable o manong insertion. Ang problema namin talaga is ayaw namin tanggapin itong basurang trabaho, no? Tapos kami na naman ang masisisi. If we don't touch it, parang complicit na kami sa lahat ng kalokohan. Kung makita at ituro nila, ito ang mga executive insertions na hindi nararapat at hindi sang-ayon sa kumpas ng presidente, then that will be the time that Congress can efficiently exercise or oversight powers. Handa raw ang mga kongresista na kanselahin ang break nila sa October 10 hanggang November 11 para maipasa sa tamang panahon ng 2026 NEP. Hihilingin din nila sa kanilang mga miyembro na simula bukas, huwag munang dumalo sa budget hearings hanggat hindi nare-resolba ang issue. Wala pa raw tugon sa kanila si Romualdez. Sa pagsusuri ni Senador Panfilo Lacson, nasa 500 flood control projects na pare-parehong halaga ang nakalista sa NEP. 51 billion pesos ang kabuong halaga ng mga yan, ayon kay Lacson. And we counted from NCR to Region 3 alone, flood control management 1, na sa mga 500 items. Yung exact amounts, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. Secretary Vince is already investigating ito pong mga doble-doble, pare-parehong pangalan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.